Hello, what's up sa inyo mga ka-inspire? Kumusta kayo mga ka-inspire? Ayan. So, sa ating mga Pilipino, ay likas na sa atin yung pagkain ng kanin. Yung kumain ng kanin. Yan. So, sa tayo tuwing kakain, hindi nawawala sa atin yung kanin. Kasi, kultura na nating mga Pilipino yan. Hindi po natin yan maitatanggi. No? Kahit saan tayo mapunta, kahit saan tayo mapadpad na lugar, hinahanap-hanap pa rin ng katawan natin ang kanin. Ayan. So dito sa Poland mga ka-inspire, may problema tayo sa kanin pagdating sa kanin, pag nabahaw na yung kanin dito sa Poland. So, yung kanin mo mga ka-inspire dito sa Poland, pag nabahaw ay sobrang napakatigas. Lalong-lalo na kapag dito sa Poland ay winter, pagdating ng time ng winter, yan. Ang kanin po natin dito, pag hindi po naubos at meron tayong natirang bahaw, matigas po siya. Talaga namang parang galing lang siya ng refrigerator na yung tipong halos hindi mo na siya makain sa sobrang tigas. Ayan. So, kaya naman mga ka-inspire, no? Sa video na ito, ay bibigyan ko kayo ng tips kung paano at kung saan makakabili ng bigas na masarap na at makakatipid ka ba. Siyempre mga ka-inspire, no? Sa ating mga OFW, nandyan yung hinahanap natin yung kung paano tayo makakatipid para mas malaki yung pera na may papadala natin sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ayan. So, gusto mo rin bang kumain ng kanin na masarap? Kahit bahaw na ito, mga ka-inspire, siguradong hindi mo pa rin ito tatanggihan. Kakainin mo to kahit hindi mo na ito isangag, mga ka-inspire. So, kung gusto mong malaman yan, kung ano yung rice na sinasahin ko, at kung ano yung, kung saan ko ito binibili. Ayan. So, mag-stay tuned ka, panoorin mo tong vlog ko na ito. At syempre mga ka-inspire, huwag kang mag-i-skip para wala kang mamiss na segment. Ituturo ko lang ito para sa ating mga kababayan na nandito na sa Poland. O kaya naman yung mga kababayan natin na gusto pa lang pumunta din sa Poland. O yung sa mga kababayan natin na nag-a-apply pa lang pumunta dito sa Poland. Para magkaroon na kayo ng tips. Para magkaroon na kayo ng ideya kung ano ba yung masarap na kain. Para mas ganahan naman tayo sa ating pagkain. Di lang mga OFW, kailangan natin maging malakas. Di ba mga inspire? Gusto mong malaman? Umpisa na natin. Ayan, so mga ka-inspire, no? Dito sa Poland kasi mga ka-inspire, pag ang mga bigas po kasi nila dito is per kilo. Nakaripak po siya ng per kilo. Ayan. Hindi po katulad sa atin sa Pilipinas mga inspire na kapag ka pumunta ka sa bigasan, napakaraming klase ng bigas ang iyong pagpipilian. Dito sa Poland mga ka-inspire, konti lang yung klase ng bigas dito. At saka po mahal ang bigas dito mga inspire. Kung gusto mong kumain ng masarap na bigas, na kanin, pumili ka ng mahal. Pero ang ituturo ko sa iyo, nakatipid ka na, masarap pa mga inspire. So, ito mga inspire, isi-share ko sa inyo. Itong bigas na ito mga ka-inspire, itong bigas na ito ay binibili ko po ito sa Lidl. Yan. Sa Lidl ko lang po ito nabibili. At ang per kilo po nito ay 3.69 per kilogram. Yan. Isang kilo na po kasi ito, isang pack na to, isang kilo na po kasi ito. Ayan. So 3.69 po yung per kilo nito at sa Lidl lamang po ito matatagpuan. Okay. So ito naman, sa Kaufland ko lang po ito binibili. Or sa Kaufland lang po ito mabibili. Nagsubok ako maghanap sa Bidronka, nagsubok ako maghanap sa Lidl, nagsubok ako maghanap sa Netto, pero wala po silang ganito. Ito po ay mabibili lamang po sa Kaufland. Yan. So, ang pagkakaiba nila mga ka-inspire, itong kay Lidl po is 1 kg. Ito pong kay Kaufland is 500 grams lang siya. So, kalahating kilo lang siya. Ang kilo po nito is 3.99. Ang kilo naman nito is 3.69. 3.99, 3.69. So, mas mahal ito, mas mura ito. Mas konti ito, mas marami ito. So, bakit ko pinapakita o isinishare ito mga ka-inspire? Itong dalawang klase ng bigas. Itong si rice ni Lidl kasi mga ka-inspire is buhaghag. Buhaghag. Which is kapag nabahaw, matigas na. Buhaghag na matigas. At the same time, long grain din siya mga inspire. Long grain, yan. Ito naman si Kaufland mga inspire ay malambot siya. Malambot siya. Kahit na mabahaw na siya is malambot siya.
At saka hindi naman siya buhaghag. Hindi siya buhaghag. Pag sinaing mo siya, pag purong ganito ang sinaing mo kasi, malambot na pag hindi mo makikita yung pagkalongre niya, parang malagkit siya, parang malagkit. So ang gagawin natin para makagawa tayo ng masarap na rice at kahit bahaw na siya ay hindi siya matigas, pagsasamahin natin siya. Yan. So kukuha tayo ng baso. Kuha tayo ng isang cup kay Lidl. Yan. 1 cup kay Lidl. Okay. Yan. And then 1 cup din kay Kaufland. Alright. Okay, lagay natin siya dito. Yan. So, ang kalalabasan nito mga ka-inspire, si buhaghag na matigas, isinama mo si malambot na rice. Pag pinagsama mo siya, buhaghag na malambot. O, di ba? Okay, so hugasan na natin mga ka-inspire. Yan, so sinaing na natin siya mga ka-inspire. Yan. So, ang ginawa natin sa tubig niya mga ka-inspire, ginawa natin sa tubig is 1:1. So, isang tasa ng rice, isang tasa ng tubig. So, kung 2 tasa yung rice natin, 2 tasa din yung tubig natin. Okay, so hintayin na lang natin.